Ang magandang araw po sa ating mahal na Panginoon. Ang bumubuo po ng gawain ito ay bumabati sa lahat ng mga nakikipag-isa sa gawain ito, ang mga taga-Pilipinas, ang mga taga magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga kapatirang naririto sa UK, magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa lahat po ng nakikinig at ang mga nag-review ay magandang tanghali po sa inyong lahat at have a blessed day. Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat at narito na naman po tayo upang gawin natin ang ating mga gawain upang makipag-isa sa ating gawain. Ngayon po ay tatawagin natin ang ating kapatid na si Sister Mary upang buksan ang opening prayer. Panginoong Hesus, Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli po kami nagkasama-sama sa aming gawain. Samahan niyo po kami, Panginoon, at gabayan sa aming gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, at hindi po kayo nawawalay sa amin. Maraming salamat po sa lahat po ng mga blessings na pinagkakalob mo sa amin. Sa lahat po ng mga bumubuo nito, Panginoon, pagtibayin po sila at iligtas, i-bless niyo po silang lahat, ang bawat pamilya. Ang bawat po pamilya ng member nito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, madagdagan muli ang aming gusto naming malaman sa iyong mga katotohanan, Panginoon. Nawa ito ang maging gabay namin at sandigan sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang lahat po ng aming mga problema, alalahanin, pag-aalala ay inyo po itong iwaksi sa amin, Panginoon. Dahil kung kami ay nasa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming nararamdaman ay baliwala basta kami po ay nasa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Dalayan ko din po, Panginoon, ang lahat ng may pagsubok sa buhay, Panginoon. Nawa ay maging hawaan sila at may pag-asang matatamo basta tumawag lamang po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po ng biyaya, sa lahat po ng inyong pinagkakalob sa amin, ng aming kinabubuhay. Salamat po sa lakas ng katawan namin, sa lahat po ng aming magandang naiisip, Panginoon, sa aming kaligtasan at sa aming kagalingan, aming mga karamdaman, Panginoon. Ang lahat ng ito po ay tinataas namin sa iyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Forgive us our trespass against
the way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. At ngayon naman po, aking tatawagin ang mga kapatirang magbabahagi ng kanilang mga Word of God sa kanilang mga nangyayari sa kanilang buhay, at ang ito po ay tunay na nangyayari sa kanilang pang-araw-araw, at ako po ang unang magsasalita. Ngayon po ang aking tatalakayin sa tanghaling ito ay galing po sa Awit chapter 62 verses 5 and 6. Tanging sa Diyos lang ako umaasa, ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Tanging Siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko ang aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Tayo pong lahat na naririto sa gawain ito, isa na po akong tunay na nagpapatotoo, at ito po ay nangyayari sa aking kasalukuyang sa aking buhay, dahil ako po ay sa Diyos lamang po ako umaasa. Ang Diyos po ang aking sandalan sa lahat ng bagay. Ang aking pag-asa po ay tanging sa Kanya lamang lahat ng gagaling. Ang pag-asa ko po ay sa Kanya ako nagkakaroon ng lakas sa lahat ng aking mga nararanasan sa aking buhay. Ang ating pong Panginoon ang siyang tagapagligtas sa lahat ng sandali habang tayo naririto sa ibabaw ng mundo. Siya pong nagtatanggol sa lahat ng bagay. Ang aking mga nangyayari sa aking buhay ay siya po ang nagpapalakas, at ang lahat ng mga suliranin, ang mga pagsubok ay siya po ang nagbibigay ng kasagutan. Ang aking pong mga pagtatagumpay na ito ay sa Diyos ko po inaasahan. Kahit po ano ang mangyari, hindi po ako magkakaroon ng lalayo sa kanyang piling, dahil ako po ay umaasa lamang sa kanyang buhay, sa aking buhay. Tulad na lang po nakaraang itong buwang ito, marami pong pagsubok ang dumating sa akin, higit sa lahat ang aking kalusugan. Sa kanya po ako umasa, at ang aking pag-asa ay tanging ito po kanyang binigyan ako ng kalutasan, pinagaling, at gumamit siya lahat sa mga taong nakakaalam kung ano ang nangyayari sa aking buhay. Siya po ang nagtanggol kung ano ang mga dapat gawin, at ano po ang dapat kong gawin, at ang mga dapat na ibigay na mga kagamutan sa aking buhay. Sa lahat ng ito ay mga kapatid, ako po ay nagtagumpay. Hari nawang ako ay ang dalangin ko, at ang tangi kong dalangin sa Panginoon ay bigyan pa po ako ng mahabang buhay, at ako'y umaasa ang lahat ng ito ay aking mapagtagumpayan ang lahat, at ang lahat ng aking mga nangyayari sa aking buhay ay bibigyan niya ako ng kaligtasan, at ang lahat ng mga sagabal sa aking buhay, ito po ay bibigyan niya ako ng magandang pagkakataon upang mabuhay na malakas, at
masagana sa aking pamumuhay, higit sa lahat sa espiritual, at ang lahat ng ito'y mapagtagumpayan ko ang lahat ng ito. Marami po salamat sa Panginoon, at ito po ang totoong patutuo ko sa aking buhay, at ako po ngayon sa kasalukuyan ay full recovery na sa mga lahat na nangyayari sa aking buhay. Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating Panginoon, at higit sa lahat sa ating mahal na kapatid na patuloy na naglilingkod para sa atin. In Jesus' name, Amen. Merly, ikaw na. Sister Merly, ikaw na susunod. Si Brother Randy muna po. Wala po Sister Merly. Ang akin pong kaunting ibabahagi sa inyo sa araw ito, ito mula po sa aklat ng Mateo, chapter 7, verses 24 to 27. Ito po sinasabi, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan at bumaha, at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, at lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Sirkulan po dito po sa aklat na ito na aking binasa. Ito po ay ang ibig sabihin po nito para sa aking karanasan ay kung hindi ko po na yung po sa aking pakikinig, kung hindi ko po na i-apply o na isa sa buhay ang mga salitang aking napapakinggan o napapag-aralan sa gawain ito ng Panginoon, ay siguro po sa mga problemang dumaraan sa amin, sa kahit ano pong klase ng problema, financial, sa health, sa kalusugan po, sa in general po, sa lahat-lahat po, ay siguro malamang hindi na ninyo makikita rito sa gawain, at sapagkat kung hindi ko po isa sa buhay, ay mananatili pong mahina ang aking pananampalataya, at mawawalan po ako nga po ay ng panahon sa paglilingkod o gana sa paglilingkod, sapagkat yung po mga unang-una po yung mga i ipinapanalangin namin sa Panginoon ay kung hindi po niya dinirinig. Meron man pong pangilan-ngilan na talaga ipinagkakaloob niya sa amin, at kung ika nga po ay kung hindi po malakas ang o kung hindi lumalakas ang aking paniniwala o pananampalataya sa salita ng Diyos, ay maaring bumagsak po ang aking pananampalataya, at hindi po ako magtagal sa kahit anong klase ng gawain. Ngunit dahil nga po sa aking napapakinggan, at ito po ay na isa sa buhay, ay tumatatag po ang aking sarili sa lahat ng mga pagsubok. At dito po sa verse 26, sabi ko po rito, yung po mga taong dumirinig ng kanyang mga salita at hindi ginaganap ay mapapagaya po sa isang bahay na nakatayo sa buhanginan, na
Dumaan po lahat ng mga pagsubok, lumagpak ang ulan, bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon ay nabagsak at kakilakilabot ang kanyang pagbagsak. Yun po ay kung ikukuha ko po sa pananampalataya, muli ay ganoon nga po mangyayari ang panghihinaan hanggang sa mababalik po muli yung aking sarili sa makamundong dito po sa mga sa sanlibutan, yung po mga ginagawa sa sanlibutan, mababalik po roon, matutuon po roon ang aking sarili. Ngunit ako po nagpapasalamat at kahit po papaano ay sa akin po pakikinig ay meron pong natututunan at paunti-unti ay lumalago po ang pananampalataya at doon po sa pakikinig at pagsasabuhay pong iyon ay yun po nagpapatibay ng aking buhay pananampalataya sa kanyang banal na gawain. At kagaya nga po na nasabi ko sa kanina na kahit po nung dumaang pagsubok ay kami pong nalalampasan at patuloy po rin kaming nananatili at patuloy sa pakikinig ng salita at pagsasabuhay nito. At nawa naman po ay ganun po tayong lahat na hindi po sa pakikinig lang dapat po ay isabuhay natin lahat ng ating mga napapakinggan. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Ako muna po bago si Sister Marley. So, ang akin pong i-share sa inyo is siguro po lahat tayo makaka-relate. Yung lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang pagsubok, mapa-personal, mapa-pamilya, o mga malapit sa atin na mga kaibigan o kamag-anak. Ang napansin ko po sa patuloy na pakikinig at sasagawa ng pinag-uutos ng Panginoon, the more na meron kang faith, the more na gawin mo yung tama, the more and the stronger yung pong pagsubok. Sabi nga po ng Panginoon, alam niya kung paano ka susubukin, kung hanggang saan ang kakayanin mo. Ang ang pagsubok po ay nasa sa atin na yata po kasi tayo nga po ay naglilingkod sa Panginoon. So, may sinasabi po na Biblia na hindi ka naman susubukin ng Diyos nang hindi mo alam niyang hindi mo kakayanin. Parang si Job na binigyan niya ng pagsubok, ang sabi lang ng Panginoon, "Wag mong papatayin." So, ang akin pong i-share sa inyo ay Isaiah 4:41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Dito po sa kanyang sa verse na to, talagang pinararating ng Panginoon na hindi tayo dapat magalit, hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat magduda na meron tayong Diyos na lagi nating kasama. Pero as a natural na po ng mga tao, minsan po nalilimutan natin 'yon. Pero kaya nga po ng Panginoon, diyan masusubok ang ating pananampalataya. Diyan masusubok ang ating kung paano natin sinasagwa ang ating naririnig. Ang mga pagsubok po sa buhay ay may kanya-kanyang impact pero meron po yang konti lang, merong kayang-kaya at meron po talagang kailangan mong magdasal ng taimtim. Meron po tayong mga stages kung gaano ka-heavy yung ating nararamdaman.
Sa amin po, madali. Pero, alam niyo po yun, kasi matagal na kami nakikinig ng mga salita ng Diyos, nadadala po namin. Pero meron pa talagang darating, talagang susubukan ka ng susubukan. So, para bang sasabihin mo, wala na ba 'tong katapusan? Alam niyo po yun, parang akala ko tapos na, meron na naman pala. Pero ang akin lang pong pinanghahawakan ay yung sinasabi ng Panginoon na tayo'y mag-trust sa Kanya. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all ways, acknowledge Him and He will make straight for your paths. Masarap pong pakinggan, masarap pong damahin sa ating puso kasi alam po natin meron tayong kasama, alam po natin meron tayong kakampi. Kahit po against all odds, alam po natin nandiyan ang Panginoon. That the Lord will always guide us and protect us. Just trust and have faith on Him. As po tayo ay nakikinig kada linggo, yung naririnig natin po nagpapatatag sa atin. At yung din po naririnig sa atin, yung sumusubok sa atin, yung naririnig natin. Na talaga bang ganito na kataas ang pananampalataya ko? Ganito ba talaga kataas ang aking faith sa Panginoon? Bakit nararamdaman ko pa rin ito? Pero sa lahat po ng nangyayaring ito, sa lahat po ng dumarating sa ating buhay, alam naman po natin meron pong humahawak at meron pong yumayakap sa atin. May nakakaramdam ng ating nararamdaman. Kasi ang Panginoon po ay faithful sa mga taong faithful sa Kanya. Kahit po tayo nagkakasala, narin pa rin po siya with an open arms na tayo tanggapin. Ang atin lang pong huwag kalilimutan ay pag alam po nating mali, ay huwag na nating gagawin kasi po, hindi naman po lahat ng kasalanan ay may kapatawaran. So, at the end of the day po, what I believe is when you have faith in the Lord, when you let Him drive your life, when you let Him do and follow His will, at the end of the day po, lahat po ng ating mga burden, struggles, persecution sa ating buhay, although hindi atin, personal man sa ating mga mahal sa buhay, there will be a solution. Kasi ang Panginoon ay tayo, mahal na mahal ng Panginoon. Ang pag-ibig niya ay mas makapangyarihan sa lahat ng bagay para sa kanyang mga anak. Yan lang po at may the Lord God bless and guide us always. Amen. Ako naman po, ang ibabahagi ko ay mula kay San Lucas 14, verse 25 to 33. Basahin ko na lahat. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa kanila at kaya sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino ang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga kapatid at maging sarili niyang buhay naghigit sa akin. Ang hindi magpasang ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo una upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos na ilagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kutyain lamang ng lahat ng makakita nun. Sasabihin nila, ang taong ito'y nagsimulang magtayo, ngunit hindi naman na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwang hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti gamit ang 10,000 niyang kawal, sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal, at kung hindi niya kayang malayo pa ang kalaban, ay magsusubok na siya ng mga kinatawan upang ipagkasundo. Hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat ng kanyang buhay.
Hindi tayo kagad nagsisimula ng isang mahalagang gawain na hindi muna ito pinaghahandaan. Kapag magpapakain tayo sa maraming tao, ang handaan ay pinaghahandaan. Tatantyahin natin ang magagastos kung ito ba ay magkakasya sa isang budget. Ipaplano kung ano ang kakainin at bibigyan ng panahon ang pagbibili at pagluluto nito. Gagawin ang lahat ng kailangan upang maging matagumpay ang handa. Ang sinasabi ni Jesus, ang pagiging alagad niya ay hindi basta-basta lamang. Dapat itong paghandaan at paglaanan ng buong buhay. Pinapaalala niya sa atin na mahal ang presyong binayaran niya upang tayo ay maligtas. Iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit, naging tao, pinasan ang sariling krus at inalay ang buhay. Katulad ng naghahandang dapat gawin na nagtatayo ng tore o nang nakikipagdigmaan sa kalaban. Dapat alam din natin ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Jesus. Sadyang mahirap, subalit kapag nagawa natin, higit ang tagumpay sa pinaghirapan. Katulad ng nagpapahanda ng pagkain para sa marami, na bagamat mahirap ang paghahanda at mahal na gastusin, ay nasisiyahan naman kapag nakita masaya ang mga panauhin at matagumpay ang handaan. Gayon din naman ang mga alagad ni Kristo. Pasanin man niya ang kanyang krus, ay lubos pa rin nagagalak ang kanyang pagpili kay Jesus sapagkat ang bunga nito ay buhay na walang hanggan. Ang dapat natin gagawin sa ating buhay ay lagi na gustong mangyari sa ating buhay. Dapat pag-isipang mabuti at paghandaan. Dahil ang Panginoon, pinaplano nga niya tayo. Alam niya ang lahat mangyayari sa ating buhay. May plano na kung ano ang dapat, pero hindi natin alam yung kung ano gustong mangyari kay Jesus sa atin. Kaya tularan natin sa Jesus na planuhin ano man ang ating gustong mangyari sa atin. Yun lamang po, Panginoon. Salamat po. Amen. Ngayon naman po ay ating tatawagin ang ating kapatid na si Brother Albert upang bigyan ng mga iba pang bagay kung ano ang kanyang conclusion sa ating mga nangyayari sa ating buhay, sa ating mga binasa, sa ating mga verses na ating binigyan ng diin para sa tunay na mga pangyayari sa ating buhay. Magandang umaga po, Brother Albert. Magandang umaga naman, sister, at magandang umaga rin sa lahat ng mga sumusubaybay sa gawain ito, sa ating mga miyembro sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyo lahat at magandang tanghali o hapon naman dito sa ating mga kapatiran sa UK. At magandang araw po saan mang dako kayo naroon, anumang time zone ang katayuan ninyo sa kasalukuyan. Magandang araw po sa inyo lahat at dalangin ko na ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay ang ating isinasagawang munting pag-aaral ay tungkol sa pagbabahagi ng ating mga kapatid ayon sa kanilang mga personal na karanasan na nakabatay sa banal na kasulatan. Dito nga po sa kay Sister Shirley na kanyang binasa sa Aklat ng Awit, Awit chapter 62. 32. 32. 32 ba yun? Kala ko Awit 62. Ayun. Awit chapter 62.
ay ganito po ang sinasabi. Basahin nga natin sa Tagalog. Awit chapter 62 verse 5 and 6 yata yun. Chapter 62 verse 5 and 6. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Alam po ninyo mga kapatid, ang salita pong ito ng Diyos ay talagang mapanghahawakan natin. At ito naman talagang dapat natin panghawakan. Wala tayong dapat na pagtiwalaan sa daigdig na ito o ilagak ang ating pag-asa kundi sa Diyos. Kung ating pong ibabatay sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid, marami tayong mga inaasahan sa mundong ito. Merong ang iba umaasa sa anak, umaasa sa kaibigan, umaasa sa mga politiko na kanilang mga inihalal during election. Pero kuminsan po yung pag-asang yan ay nauuwi sa wala, my dear brothers and sisters. Bakit po? Kasi iba po ang Diyos kaysa sa tao. Ang Diyos po, pag nangako, 100% ginagawa niya yun. Totoo yun. Ang tao po, kumisay nagbabago. Kaya mas magaling na ilagak natin ang ating pagtitiwala ay sa Diyos. Kaya sabi rito sa Awit, chapter 62, verse 5, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Tayo po, marami nga tayo inaasahan. Marami nabigo sa pag-asa, kahit doon sa pag-asa sa anak. Maraming magulang ang nabigo sa kanilang inaasahan sa kanilang anak. Kasi nga po, nagbabago ang isip. Yan po ang ipinakikita ng banal na kasulatan. Basahin natin para mapatunayan natin na mas dapat tayong magtiwala sa Diyos kaysa tao. Basahin po natin sa aklat ng Numbers. Ano ba yung Numbers? Bilang. Ayan, oh. Bilang chapter 23. Ayan. Chapter 23, verse 19. Kaya dito po natin ilalagak ang ating pagtitiwala, pag-asa sa Diyos. Ang sabi po rin sa aklat ng Bilang, chapter 23, verse 19, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? So ito po, malinaw na pinatutunayan dito na yung pagkakaiba ng Diyos kaysa sa tao pagdating sa pangako. Kaya nga po, pagka tayo umasa at ang ating pinaglagakan ng pagtitiwala ay tao, hindi tayo nakakasigurado. Kahit sa mga politiko, kahit sa presidente pa siya o anuman, mas magaling na ilagak natin ang pagtitiwala ay sa Diyos. Sapagkat siya, pag nagsalita, kanyang ginagawa. Hindi kagaya ng tao, pag nangako, napapako. Dito po sa talatang ito, malinaw po itong sinasabi rito. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Katunayan po, ang Diyos, bawal sa Kanya magsinungaling. Kaya meron palang bagay na hindi magagawa ang Diyos. Sa talata pong ito, nagpapatunay na merong bagay na hindi magagawa ang Diyos. At iyon ay ang magsinungaling.
At may mga talata pong sumusuporta na ang Diyos ay imposibleng makapagsinungaling. Kaya kung atin pong sasaliksikin ng banal na kasulatan, meron din palang hindi magagawa ang Diyos. Sabi nga ng iba, everything is possible with God. Lahat ay posible. Maliban lang sa pagsisinungaling. Kasi hindi maaari magsinungaling ang Diyos. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Yun po ang pruweba na talagang pag sinabi ng Diyos, kanyang ginagawa. Kaya yung ating pagtitiwala, huwag kayong mag-alinlangang magtiwala sa Diyos. Kasi nangako ba siya? Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? Gagawin ng Diyos yun, my dear brothers and sisters. O sinalita ba niya, hindi niya isasagawa? Pwede 100% mapananaligan natin ang salita ng Diyos. Kasi hindi lahat po ay pwedeng gawain ng Diyos. Ang Diyos po, ang kanyang magagawa, limitado lang doon sa bagay na mabuti. Sa mga bagay na hindi mabuti, hindi maaring gawain ng Diyos. Kaya nga po yung pagsisinungaling hindi mabuti. Kaya hindi siya maaring magsinungaling. O ibasahin natin sa aklat ng Titus sa Bagong Tipan kung talagang hindi pwedeng magsinungaling. Doon po sa aklat ng Hebrew, chapter 6 verse 18. Ito po sinasabi. Chapter 6 verse 18. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan. Pagka po sinabi kasi magbulaan, magsinungaling. Ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. So siya lang pala dapat nating asahan. At ang mga pangako niya ay sigurado. Bawal nga sa kanya magsinungaling. Kaya hindi lahat ng bagay ay pwedeng gawain ng Diyos. May limitasyon ang magagawa ng Diyos. At ang Diyos, hindi siya maaaring magsinungaling. Isang bagay na hindi pwedeng magawa ng Diyos. Ibasahin pa natin sa iba pang talata ng Bagong Tipan sa aklat ng Titus chapter 1 verse 2. Ito po sinasabi, Titus chapter 1 verse 2. Bilang pagpapatunay na hindi lahat ng bagay ay pwedeng gawain ng Diyos. Sapagkat ang pagsisinungaling hindi niya pwedeng gawain. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So sa makatuwid, talagang ang salita ng Diyos at ang Diyos pwede mong asahan. 100% pwede mong asahan ang pangako ng Diyos. At doon nakalagak ang pag-asa ni Sister Shirley na kanya ipinaliwanag. Umaasa siya na hindi siya pababayaan ng Diyos. Bakit po? Kasi sinabi po niya yun bawal nga sa kanya magsinungaling. Kaya pag sinabi niya, kanyang ginagawa ayon sa aklat ng Number. So saan kayo magtitiwala? Sa presidente? Sa mga politiko? Sa inyong kapitbahay? Bakit hindi natin ilagak yung ating pagtitiwala ng lubos sa Diyos na hindi nagsisinungaling? Bakit doon natin hindi dapat ilagak? Sabi nga niya, bawal sumamba sa mga Diyos-Diyusan. Hindi nga siya nagsisinungaling Kaya nga sinabi niya yon, huwag kayong gagawa ng mga bagay na nilikha ng, huwag kayong sasamba sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao. Hindi nagsisinungaling ang Diyos doon. Bakit po? Kasi may kaparusahan sa mga taong lumalabag. Ayaw niya na tayo mapahamak. Hindi nga siya nagsisinungaling Kaya nga sinasabi niya, bawal yun Hindi nga siya nagsisinungaling. Mapanghahawakan ba ang salitang yon? Ang Diyos nga hindi tao.
Pag sinabi niya, kanyang ginagawa. Pag sinabi niya mapapahama ka, pag sumamba ka sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao, matakot ka, sundin mo yun. Huwag ka na magdalawang isip, magtiwala ka sa kanyang salita, sapagkat hindi siya nagsisinungaling. Pagka sinabing paparusahan ka, paparusahan ka niya. So my dear brothers and sisters, medyo masakit ang aral ng salita ng Diyos. Ano po? Pero yan po ay makapagpapagaling sa ating mga kaluluwa. So balik po ulit tayo roon sa aklat po ng Isaiah chapter 62 verse 5 and 6. Isaiah, saan ba yun? Ito, Isaiah chapter 62. Ayan, verse 5 and 6. Isaiah 62 nga ba yun? Yung binasa ko kanina? O Psalm? Psalm, ano? Sorry mga kapatid, awit pala yun. Chapter 62. Kaya pala iba yun. Chapter 62, verse 5 and 6. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang. Huwag na tayo magreklamo pa habang hinihintay natin yung respond ng Panginoon. Kasi hindi naman siya nagsisinungaling eh. Pag sinabi niya, magtiyaga tayo maghintay. Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang. May tamang panahon. Sabi nga ni Brother Randy noong nakakaraang linggo, may panahon ang bawat bagay sa ibabaw ng lupa. At yung panahong yon, my dear brothers and sisters, wala sa kamay natin yon. Nasa Diyos ang pagkakaloob ayon sa kanyang panahon. Wala sa atin ang kapangyarihan sa panahon. Nasa Diyos, my dear brothers and sisters. Kasi ang Diyos Ama sa langit ang nagtatakda ng panahon. Kaya ang sabi rito, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang. Hintayin natin yung panahon ng Diyos. Basahin nga natin sa Bagong Tipan, doon sa aklat ng Gawa. Ayan, Gawa. Ito, chapter 1 ng Gawa, verse 6. Tinanungan siya nila nang sila'y nagkakatipon na nagsasabi, Panginoon, isasauli mo bagang kaharian sa Israel sa panahong ito? At sa verse 7, at sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon. Kaya doon sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, may itinakdang panahon ang Diyos, pero kanyang panahon, hindi ating panahon, panahon ng pagtatanim, panahon ng pag-aani. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa iyong pagkaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. Kaya may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Ang nagtatakda po noon ay ang Diyos. Kaya tayo sa Kanya aasa, sa Kanya tayo magtitiwala, ilalagak natin ng 100% na pagtitiwala sa Kanya, pagtitiwala sa Kanyang mga salita, sapagkat hindi naman talaga nagsisinungaling ang Diyos. So maganda po yung sharing ni Sister Shirley na talagang dapat doon natin iukol ang ating pagtitiwala sa Diyos. Awit po yun, chapter 62, tatandaan po ninyo, verse 5. Ayan, kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Ano ba ang pinaka-ultimate na pag-asa na gusto ng Diyos na doon natin ilagak lubos-lubos yung ating pag-asa sa Kanya? Yun nga po yung binasa ko sa aklat ng Titus chapter 1 verse 2. Doon po natin ilalagak yung ating pag-asa. Ayan. Ang ating pag-asa, doon natin ilalagak. Ano yung aking binasa?
Titus chapter 1 verse 2. Ayan, sa pag-asa na sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ayun pala ang dapat nating lundo ng ating pag-asa, yung buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. So yung po mga minamahal na magulang at kapatid, balik ulit tayo doon sa lumang tipan ulit, doon sa awit na binasa ni Sister Shirley, chapter 62, verse 5 and 6. Sa verse 6 po, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Siya'y aking matayog na muog, hindi ako makikilos. Ayan. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Ay sino ba yung bato na tinatawag, my dear brothers and sisters? Yung bato na tinatawag, sino ba yun? Tingnan nga natin yung bato. Kung sino yung bato na tinatawag dito. Kung sino yung bato, my dear brothers and sisters. Kasi hindi ko rin alam yung bato eh. Ito, babasahin ko sa inyo 1 to 4 ng 1 Corinthians chapter 10, 1 to 4. Ang sabi po rito ni St. Paul in his letter to the 1 Corinthians, "For I do not want you to be unaware, brothers, that our fathers were all under the cloud and all passed through the sea." Yung po, nung nabuksan yung dagat na sila'y naglakad. "And all were baptized into Moses in the cloud and in the sea." Nabaptize pala yung mga lumiban. Lumiban ng dagat na nahati, nabaptize pala yun doon. "And all ate the same spiritual food." Ayan. Kumain sila ng spiritual na pagkain. "And all drank the same spiritual drink." "For they drank from the spiritual rock, and that follows them. And that rock was Christ." So si Kristo po pala yung ating rock of salvation. Si Kristo po yun. Yung binabanggit na sa aklat ng Psalm 62 verse 6 na yung rock of salvation is no other than our Lord Jesus Christ. Siyang ating bato ng kaligtasan. Siya ang bato ng panulok na tinanggihan ng mga nagtayo. Ayan. Na siya namang naging panulok ng kaligtasan. At yan po ay si Kristo. Kung tayo po ay nakasandig sa bato, ay wala tayong kabagsak-bagsak. Kagaya ng ibinahagi ni Brother Randy, Matthew chapter 7 verses 23, 24 hanggang 27 yata yun. Na gusto mong maging matalino, isabuhay mo ang salita at magiging matalino ka. Tingnan natin, my dear brothers and sisters. Ito po ibinahagi ng ating minamahal na kapatid, si Randy. Ito po sabi rito sa 7:23. 24 pala. Sabi po ay ganito, "Everyone then who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock." So yung rock po na binabanggit doon, na kung gusto mong magkaroon ka ng kapayapaan, makapaghintay ka, dahil ikaw na may nasa rock
At ang rock na yun is no other than our Lord Jesus Christ. Siya yung rock. Everyone then who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Saan mo raw itatayo iyong bahay? Sa mga aral ni Kristo. Turo mo sa iyong mga anak. Turo mo sa iyong pamilya. Sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa mga saling lahi na susunod sa iyo. Ituro mo yan. Ha? Para mong itinatayo sa ibabaw ng isang bato ang iyong pamilya kasi ipinapasa mo yung aral na yan sa iyong mga mahal sa buhay. At magiging matatag. Ayan. Ayan. And the rain fell, and the floods came, and the wind blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. Ay kahit naman pagsama-samahin pa ang bagyo at mga pagsubok, sabi nga ni Sister Libay, bakit ganito? Walang katapusan yata ang mga pagsubok. Ay alam mo kapatid, kaya walang katapusan ng pagsubok pag ikaw ay nandito na at nakikinig ka ng aral ng salita ng Diyos, doon tinetes yung iyong panghawak sa salita niya. Kasi alam niya, matatag ka. Dahil kahit bumagyo at lumakas ang hangin, hindi babagsak. Kasi nakatiri ka o ikaw ay nagsasabuhay sa kanyang mga banal na salita. Para kang nakatayo sa ibabaw ng bato. Kaya inihambing niyang bato kasi ganung katatag ang isang tao sa harap ng pagsubok at mga challenges sa buhay pag nasa ibabaw ka ng bato. At yung batong yun ay si Kristo. At upang maging kabahagi ka ng bato, dapat na ang kanya mga aral at turo ay isabuhay mo. Sabi nga ni Brother Randy, yung pagsasabuhay mahalaga upang ikaw'y maging matatag. Ayan. Kasi kung hindi mo rin isasabuhay, ay mahuna ka sa bagyo. My dear brothers and sisters, mahuna ka. Pero sinasabi rito, magiging matalino yung mga nanghahawak sa kanyang banal na salita. My dear brothers and sisters, ay tingnan ninyo ang pagsubok na inabot ni Job. Alam ninyo si Job, namatay lahat ang kanyang pamilya, naiwan lang silang mag-asawa, pero hindi siya nagkasala. Hindi niya itinakwil ang Diyos. Kinuha ang kanyang ari-arian at kayamanan, hindi niya itinakwil ang Diyos. Ay ano ba ang susi? Bakit ganun katatag si Job? Bakit naging ganun katatag si Job? Kasi nga, itinirik niya ang kanyang pananampalataya sa ibabaw ng isang bato na kahit dumating ang sangkatutak ng mga bagyo, hindi biro-birong bagyo dumating sa buhay ni Job. Pero tingnan natin ang sikreto. Bakit niya napagtagumpayan lahat yun na naubos na nga lahat yung kanyang mga mahal sa buhay, pati ang kanyang kayamanan, nangawala? Bakit nanatili pa rin siya? Ano ba ang sikreto ni Job? Upang maging matalino rin tayo at matuto tayo sa buhay ni Job. Ano ba ang ginagawa ni Job? Ba't ganun katatag siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos? Bakit? Ay, basahin natin. Itanong natin mismo kay Job. Job, bakit ba ikaw ay naging matatag? At mukhang very wise man ka. Bakit? Basahin nga natin sa aklat ng Job. Itanong natin kay Job, bakit ka naging ganong katatag? Sa aklat po ng Job, chapter 23, verse 12, ito po sinasabi. Si Job po nagsasalita rito. Ito ang dahilan kung bakit napagtagumpayan niya ang lahat. Ang sabi rito ni Job, I have not departed from the commandments of your lips. I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. Ay mas matindi pa pala sa pagkain. Siguro tayo kumakain 3 times a day.
baka may merienda pa pag alas 10 at alas 3 ng hapon, ay si Job mas mayat maya ang kanyang pagkain ng salita ng Diyos. Pinagninilayan niya. Kaya ang sabi rito, I have not departed from the commandments of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. Kaya pala matatag si Job. Kaya pala kahit na sangkatutak ng mga buhawi, bagyon dumating sa kanyang buhay, na natiling matatag ang pananampalataya ni Job hanggang sa huli. Ano ngayon na naganap? Dahil sa naging matatag nga si Job. Basahin natin sa aklat ng Job pa rin, chapter 42. Ilagay natin sa verse 10. Ganito po ang nangyari dahil matatag ang pananampalataya ni Job. And the Lord restored the fortune of Job when he had prayed for his friend, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Then came to him all his brothers and sisters and all who had known him before and ate bread with him in his house, and they showed him sympathy and comforted him for all the evil that the Lord had brought upon him. And each of them gave him a piece of money and a ring of gold. And the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. He had also 7 sons and 3 daughters. And he called the name of the first daughter Hemima, and the name of the second Kesia, the name of the third Keren Hapuk. And in all the land there were no women so beautiful as Job's daughter. And their father gave them an inheritance among their brothers. After this, Job lived 140 years, and so his son and his son's sons 4 generations. And Job died an old man and full of days. What is the secret? Binasa ko na po sa inyo sa aklat ng Job din, chapter 23, verse 12. Ito po ang dapat din maging ating takbo ng buhay. Ang sabi ni Job, I have not departed from the commandments of his lips. Utos nino ng Diyos, mga kautusan ng Diyos. I have treasured the words of his mouth more than my portion of food. Pag ginawa po natin yan, my dear brothers and sisters, we will be like Job. Matatag, matibay ang pag-asa, matatag ang pananampalataya. Sabi nga ng binasa ni Brother Rade, dumating ang hangin at ang bagyo, pero hindi nawasak ang bahay na yon. Ang susi, ano po ang susi? Doon sa kanyang binasa, ang susi kay Job, naging matalino si Job. At anong katalinuhan po ang nangyari sa buhay ni Job? Ay kanyang meditation night and day ang Word of God. Isinasabuhay niya ang salita ng Diyos. Yun ang naging susi ng kanyang pagiging matatag sa harap at sa gitna ng mga bagyo at unos sa kanyang buhay. Ayan, my dear brothers and sisters. Gusto mo maging wise? Ituturo ko sa inyo sa Biblia kung ano nagpapatalino sa isang tao, spiritually speaking. Gusto mo maging matalino? Ito po ang susi. Sa aklat po ng Psalm 119 verse 98 o 97. Ito po ay susi upang ikaw maging wise. Kasi sabi, sino raw ang matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato? Ay siguro gusto natin maging matalino. Ito po, kung gusto niyo maging matalino, sa aklat ng Psalm 119 verse 97, 98, ito po sinasabi,
Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I kept your precept. I hold back my teeth from evil way, in order to keep your word. I do not turn aside from your rules, for you have taught me. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Through your precept, I get understanding. Therefore, I hate every false way. So yan po ang susi kung bakit ang sumulat nitong salmo ay naging matalino. At kung nais mo maging matalino, gayahin natin, isabuhay natin ang kanyang mga aral at salita. Gawin nating Tagalog po ang ating binasa. Sa aklat po ng Awit, chapter 119, verse 197, ito po sinasabi, my dear brothers and sisters, ito po, 97, ito po. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw. Pinarunong ako kaysa aking mga kaaway ng iyong mga utos, sapagkat mga laging sumasa akin. Ako'y may higit na unawa kaysa lahat ng tagapagturo sa akin, sapagkat ang iyong mga patutuo ay gunita ko. Ako'y nakakaunawa na higit kaysa may katandaan, sapagkat aking iniingatan ang mga tuntunin mo. Aking pinipigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. Ako'y hindi lumilihis sa iyong mga kahatulan. Ako, dapat pala huwag kang lilihis, sapagkat iyong tinuruan ako. Pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa, oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Sa iyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ayan. Yun. Dapat pala ganun. Yan ang maging liwanag sa ating landas. Kaya yan po ang susi ng pagiging matalino sa binasa ni Brother Randy sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 24. Ito po sinasabi, gusto mong verse 24, ito po sinasabi na matalino. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino. Paano tayo magiging matalino? Basahin natin yung Psalm 119 from verse 97, 98, 99, 100. Basahin natin kung gusto mo maging matalino at maitayo ang iyong bahay sa ibabaw ng isang bato, ay ibig sabihin ang bahay mo, ito yung iglesia ng Diyos na dito tinuturuan ka ni Kristo na siyang bato, ituro mo mula sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa mga susunod na henerasyon, kagaya ni Job, kanyang meditasyon, ang kanyang mga salita, siya'y itinuring na matalino. Bakit? Sapagkat ang kanyang mga salita ay hindi nawawalay sa kanyang isipan at puso. Ganon din naman tayo. Kung nais nating maging matagumpay sa ating buhay, magpakatalino tayo at ang katalinuhang yan ay nasa sa salita ng Diyos. Diyos na hindi makapagsisinungaling, my dear brothers and sisters. Kung ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, mapanghahawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang kanyang mga ipinagbabawal, ipagbawal natin sa ating buhay. Ang kanyang ipinag-uutos, sundin natin sa ating buhay, sapagkat ang Diyos na nagtuturo sa atin ay hindi nagbibiro, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagbibiro.
Pag sinabi niya, gagawin niya. Pag nilabag mo sa impyerno ka, sigurado sa impyerno ka. Pag sinunod mo sa langit ka, hindi siya nang sisinungaling. Sa langit ka pupunta, my dear brothers and sisters. So magpakatalino ka, anak ko, sabi niya. Ibinigay ang kalayaan sa atin bilang tayo'y mahal ng Diyos. Hindi tayo niya ginawang robot na susuian. Tayo'y binigyan niya ng free will upang tayo magdesisyon sa ating sarili sapagkat hinangad ng Diyos ang ating pagkukusa na sundin natin ang buong puso at kaluluwa ang kanyang mga banal na salita at may naghihintay sa ating biyaya. Basahin natin sa aklat ng Isaiah chapter ano nga ba yun? Isaiah ano ba yun? Isaiah Ito, Isaiah chapter 1 verse 18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Kung kayo'y magkusa at maging masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Kung kayo'y magkusa, kasi nga tayo binigyan ng Diyos ng kalayaan, ng freedom to choose what is evil and good, kailangan ang pagkukusa kung talagang tunay na mahal mo ang Diyos, kung talagang tunay na nais mo maging matalino, sa gitna ng mga pagsubok sa iyong buhay, maitatag ang isang bahayan sa ibabaw ng isang bato, magsimula na tayong magkusa. At anong ating ipagkukusa? Kung anong kanyang sinasabi, ating sundin sapagkat hindi siya sinungaling na Diyos. Pag sinabi niya, kanyang ginagawa. Kaya siya'y isang dapat nating igalang, pakamahalin, at katakutan, my dear brothers and sisters, sapagkat hindi nga siya nagbibiro, hindi siya nagsisinungaling, my dear brothers and sisters. Magkusa tayo, my dear brothers and sisters. Ngayon, my dear brothers and sisters, sabi ni Sister Levi, bakit ganito ang buhay? Napakaraming mga problema na dumarating. Talagang totoo po yun, napakarami. Pero ituloy pa rin natin yung muna kay Brother Randy 7:24 to 28 yata yun. Ayan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang matalino. Alam na natin, itinuro na ng banal na espiritu kung paano maging matalino, my dear brothers and sisters. Yan, ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Alam na natin kung sino ang bato, si Kristo yun. At ang kanyang mga aral. At lumagpak ang ulan at bumaha at tumihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. So kahit pala ikaw ay matalino at nagtayo na iyong bahay sa ibabaw ng bato, hindi ka exempted doon sa paglagpak ng ulan, baha, at malakas na hihip ng hangin. Ang kaibahan mo lang, kapatid, matatag ka. Bakit? Kasi tinuruan ka ni Kristo. Naging matalino ka na sa halip na magtayo ka sa buhanginan ay sa ibabaw ng bato at si Kristo ang bato, my dear brothers and sisters. At hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginanap, nako, ito palang matindi. Yung pag hindi mo ginanap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan. Pagka pala ikaw hindi nagsasabuhin ng salita, para kang nagtayo ng bahay mo sa ibabaw ng buhanginan. Ay walang mahuna talaga. Ay buhangin, malambot yun eh.
at lumagpak ang ulan at bumaha. So the same. May parihong pinagdadaanan ang sumusunod sa salita ng Diyos at maging sa hindi sumusunod, sa hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos. At lumagpak ang ulan at bumaha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak, kakilabot ang kanyang pagkabagsak. So napakatindi pala. At nangyari nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral sapagkat sila'y kanyang tinuruang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga iskriba. So my dear brothers and sisters, talagang tayo natututo sa aral at salita ng Diyos. Yung pagsubok, my dear brothers and sisters, whether ikaw ay nasa Panginoon, wala ka man, hindi ka man nagsasabuhay, pareho kayong may pagdadaanan. Kaya hindi pala totoo yung karma. Mabuti at masama may pinagdadaanan, my dear brothers and sisters. At tinitiyak naman ng Panginoon na merong mga kapighatian sa buhay ng isang tao talaga. Hindi tayo makakaiwas dyan, my dear brothers and sisters. Kasi sinasabi yan ng banal na kasulatan. Basahin natin sa aklat ng Juan, John, chapter, ano ba yun? Chapter 16, verse 33. Ito po sinasabi. Chapter 16. Ayan, ito po. Chapter 16, verse 33. Anong sasalita po rito si Kristo? Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. So talagang binabanggit ni Kristo, may kapighatian. May kapighatian dito sa mundong ito. Ang sabi rito, sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. Ayan, ang pagkakaiba lang ng mga nagtitirik ng kanyang tahanan sa ibabaw ng isang batong si Kristo ay ito. Ngunit laksan ninyo ang loob. So dapat pala ikaw ay huwag matakot. Tama yung binasa ni Sister Levi doon sa aklat na Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot. Ngunit laksan ninyo ang loob. Yung lakas ng loob. Sa pagsunod pala ng salita ng Diyos, kailangan ng lakas ng loob. Hindi pala po pwedeng yung pahinay-hinay ka. Pag tinutokso ka, laksan mo ang loob na labanan. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Pag tinutokso ka, laksan mo iyong loob dahil ang nangako sa iyo ay hindi nagsisinungaling. Ayan, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Nagsisinungaling ba si Jesus? Na kanyang sinabing dinaig ang sanlibutan? Hindi. Hindi siya nagsisinungaling. Saan ka pupunta? Doon sa dumaig sa sanlibutan. Hindi kung kani-kanino ka pupunta. Doon ka pupunta pag nakakaranas ka ng pagsubok sa iyong buhay. Saan ka pupunta? Doon sa dumaig sa sanlibutan. At magkakaroon ka ng kapayapaan. O basahin natin doon sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28. Ano ang kanya sinasabi? Verse 28, saan ka tatakbo? Yeah. Ano sabi? Saan ka tatakbo? Doon sa dumaig sa sanlibutan. Siya pa nga nag-aanyaya na lumapit ka sa kanya. Ito sabi, magsiparito kayo sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha. Kasi alam niya, napakaraming nakakabigat na lubha sa ating buhay. At kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. So alam na natin, mga kapatid na Kristiyano,
kung saan tayo tatakbo. Ha? Sinabi na ng ating Panginoon Jesucristo, sa mundong ito maraming kapighatian o tribulation. Laksan ninyo inyong loob sapagkat dinaig ko na ang sanlibutan. Saan ka pupunta pag dumarating ang pagsubok? Doon sa dumaig sa sanlibutan na siya rin ang nagsasalita sa atin sa Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Si Kristo yun, my dear brothers and sisters. Siyang ating pagtatagumpay, siyang ating kapahingahan. Hindi araw lamang ng Sabado ang araw ng kapahingahan. Pag na kay Kristo ka, araw-araw ay araw ng kapahingahan sa pagharap natin sa mga pagsubok sa ating buhay. Si Kristo ay lagi nag-aanyaya sa atin. Halika kayo na lubang nabibigatan sa inyong mga pasanin sa buhay at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Doon tayo tatakbo kay Kristo sapagkat siyang nagtagumpay sa sanlibutan. Siyang nagtagumpay sa mga unos, sa mga bagyo na dumarating sa ating buhay. Sa Kanya tayo mangangalong. Siya ang bato ng ating kaligtasan. Siya ang bato na kinatitirikan ng ating pamilya. Itirik natin ang ating pamilya sa ibabaw ng bato na walang iba kundi si Kristo, at ang pagtitirik ng sambahayan ay pagsunod sa kanyang mga utos, ituro sa inyong mga anak, sa inyong mga apo at sa mga darating na henerasyon ang hiwaga ng kaligtasang iniaalok ni Kristo na siyang bato ng ating pananampalataya. My dear brothers and sisters, nawa po ay nakapagdagdag ng kapirasong karunungan at kaalaman sa bawat isa sa atin. Kapatid, magpakatalino ka. At ang katalinuhan ay nasa meditasyon sa kanya mga banal na salita. Sa aklat ng Awit chapter 1 verses 1 to 6, pagnilayan mo araw at gabi ang kanyang mga salita. Yan po ang sikreto ng pagiging matalino sa daigdig na ito. At ang katalinuhang yan ay hindi sa sanlibutan ito, kundi katalinuhang galing sa Diyos na makapagliligtas sa atin sa lahat ng uri ng tukso, sa lahat ng uri ng pagsubok, sa lahat ng uri ng mga sitwasyon na nagaganap sa ating buhay. May kapighatian, ngunit tumakbo tayo sa nagtagumpay sa kapighatian na tunay na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kapag napakatindi na at napakabigat ang mga pagsubok na dumarating, lumuhod ka, kapatid. Ilagak mo sa Kanya lahat ng iyong mga kabalisahan sa trabaho, sa kalusugan, sa pamilya, sa iyong relasyon, sa iyong kapwa, sa iyong katrabaho, lahat ng iyong kabalisahay ilagak natin sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. At ang Diyos ng kapayapaan, Philippians chapter 4 verse 6, at ang Diyos ng kapayapaan ang mag-iingat sa ating isipan at sa ating puso kay Kristo Jesus. Amen. Salamat sa iyo.
Bibintong niluko ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko'y di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong niluko ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang pagkapiling mo'y kagalak ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanang maipagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong niluko ang aking dalangin, O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Lord, maraming salamat po sa araw nito, sa mga salitang ipinagkaloob mo sa amin, sa mga mensaheng alam namin ang galing sa iyo, Panginoon. At maraming salamat po sa ating mga kapatiran na iyong ginamit upang magbahagi ng kanilang mga karanasan o kanilang mga natutunan sa iyong sa iyong pananagawain, Panginoon. At maraming salamat po sa inyong taong ginamit upang ipaliwanag sa amin ang iyong mga banal na salita. Nagpapasalamat din kami, Panginoon, sa mga nagdaang araw, sa mga magagandang araw na ipagkakaloob mo sa amin, Panginoon,
sa paglalayo mo sa amin sa lahat ng kapahamakan. At salamat din, Panginoon, sa mga taong nakikinig ng iyong mga aral sa gawain, sa iyong banal na gawain dito po sa channel na ito, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, dinadalahin ko sa iyo ang mga makikinig ng iyong mga banal na salita ay nawa, Panginoon, ay tumimo sa kanilang mga puso. Idinadalahin ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga hindi nakadalo sa araw na ito na may kanya-kanyang dahilan, Panginoon, na alam namin sila ay may mga gandang dahilan kaya sila ay mawala rito, Panginoon. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga may karamdaman na nawa ay kung saan man sila naroon, Panginoon. Hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon, ay kayo na pong bahalang humipo sa kanila at sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon. At inyo po silang pagalingin. Ang Ninong Shirley sa kanya pong nararamdaman sa kasalukuyan, kayo na pong bahalang humipo sa kanya, Panginoon. Ganon din po si Sister Merly, ang kanyang buong sambahayan, Panginoon, ang kanyang mga kasambahay, ang kanyang mga kapatid na malalapit sa kanya, Panginoon, ay kayo na po ang bahalang gumabay at iblas ang bawat isa sa kanila. Tinatas ko rin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming mga suliranin sa araw na ito, Panginoon, na nawa, Panginoon, pagdating ng isang araw ay hindi man ito mawala, ay nawa, Panginoon, ay maghilom ng iyo pong hilumin ang aming mga nararamdaman, lalo-lalo na sa aming kalusugan, Panginoon. At tinatas ko rin sa Panginoon ang mga darating na araw, ang darating na linggo, na muli na iyong banal na gawain nawa ay magpadala ka, Panginoon, ng kaluluwang makikinig ng iyong mga banal na salita. At ganoon din ang araw ng Huwebes, Panginoon, sa prayer night. Nawa, Panginoon, ay makinig muli ng iyong panalangin sa araw ng Huwebes, Panginoon. Kami magpapasalamat at patuloy ang mga tao na iyong ginagamit sa bawat araw na iyong panawagan, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, nawa ay magpatuloy ang bawat isa sa amin na makinig at magsabuhay ng iyong banal na salita hanggang sa kami ay totally magkaroon ng kaliwanagan sa pag-iisip, Panginoon, at sa ganun, Panginoon, ay magkaroon ng kabuluhan ang aming pakikinig at makasama pa namin sa darating na panahon, Panginoon. At ang lahat na ito, Panginoon, tinataas ko sa iyo sa ngalang iyong anak na si Jesus, naghahari noon magpakailanman. Amen.